Yan. So, ito, lagi ko sinasabi, pag ganyan, hindi nyo kailangan makipagbuntutan sa mga umaakyat. So, hayaan nyo sila medyo umangat. Para at least kayo, medyo na maintain nyo yung na-maintain nyo yung RPM nyo. Pero pag ganito, no choice kayo. Okay. Pag huminto sila kalagitnaan, hihinto talaga din talaga. Pero in all cases, basta diesel hawak mo kahit mabitin ka. Mabitin ka. Kayang-kayang. Okay. Let's go. So, ngayon natin matetest naman yung guys, improved na mapping ng stage 2. So, ito is enhanced version ng stage 2. Ngayon, if you're gonna ask me, okay na ako sa standard lang na stage 2 pero nagtanong kasi ako kung meron pa bang ititipid yung yung stage 2 na mapping niya, kasi nabanggit sa akin ni Blackbox before na pwede niya pang i-enhance yung pwede niya pang i-enhance yung tuning. Pwede niya pang i-improve. Tuwalya. Meron na? Meron na? Oo. Kaya yun, nagpakabit tayo. So, tingnan natin kung mas matipid ba itong sa long drive. City drive, hindi ko siya masabi hindi ko siya So, pinapakiramdaman ko pa muna kumbaga parang ko muna chine-check ko muna kung oy, huwag ka tatawid dyan. Kung ba tawag mo dito, hirap pagpuyat, hindi ko alam sasabihin ko paputol-putol ino-observe ko ba kung tumipid ba siya o gumastos sa konsumo ng diesel. Then check din ulit natin kung mausok siya. So saan ang daan namin? Dadaan ako ng Marcos ngayon. Pero preferably Canon talaga ang ang mas gusto ko, no. Pero since ite-testing natin tong stage 2, mas okay kasi ang Canon since maluwag and mas marami ang stretch ng Marcos. Yung sabi ko, mas okay ang Marcos para dito sa testing phase ng mapping. So, gaya na sinabi ko guys, the reason kung bakit pinakamainam na option sa akin is maghanap ng tuner dito sa Baguio is dahil dito. So meron akong kumbaga parang pag may concerns ako, may may concerns ako or may issues ako, madali kong mai-raise or mako-contact si Blackbox or yung tuner ko.
Yun nga lang, syempre, if i-compare mo siya sa dyno tuning, kasi pag sa dyno kasi, ang kagandahan yan, like, let's say for example yung tuner mo nasa dyno, so nag-dyno kayo, di ba? Makikita nyo na from low speed up to top speed yung delivery ng ano, ng parang increase ng HP, ng torque, yung mga ano ba, stats na nag-improve. So from there, parang mag-aano ka na lang, kumbaga trial and error, kumbaga sasalpak ka ng iba-ibang mapping na magiging, kumbaga parang magiging panalo or magiging final verdict para sa naisasalpak sa ano, sa sasakyan. So for example, yung mga tuner, meron silang naka-ready na map 1, map 2, map 3, map 4 and so on, para i-check kung ano yung pinaka maganda para sa ano, sa sasakyan. So pag satisfied na si client doon, then yun, sa kanila isasalpak yung final na mapping. Ngayon, ang downside dito sa akin is, since walang dyno tuning na parang pwede natin pagdalaan ng Montero, actual road test yung nangyayari. So sa road test ngayon, like I said, satisfied na ako sa stage 2, ano, kasi power wise talagang yung sipa niya, yung sibat niya, okay na okay sa akin eh. Wala na akong parang hihilingin pa, saktong-sakto na siya, fit na siya sa need ko. Yun lang talaga yung pinaka concern ko lang naman, baka meron pang ititipid ng hindi nako-compromise yung power niya. Kaya meron ganito na enhanced version or improved version ng stage 2. Tapos yun, so itetest ulit. Kasi ang kaibahan nito, like dito city drive, madaling sabihin, like madaling mo ma-feel na, uy, okay, ang ganda ng hatak, walang usok and all that. Ibang usapan pag long drive eh, kasi dun medyo dumudulo ka na eh. Dito hindi ka naman makadulo dito eh, dahil city lang to eh. Hindi mo magagamit yung buong ano, unlike sa dyno. So yun yung difference nila. So sa actual road test, matetest drive mo na lang talaga, or matetesting mo na lang talaga yung overall capability ng mapping mo pag nag long drive ka. So bukod sa city drive, so yun, sa biyahe, kadalasan sa biyahe mo siya matetest. Sa biyahe mo malalaman kung may something ba, may usok ba. Gaya nung sa una, yung initial na sinalpak na stage 2, yung unang biyahe namin pa Manila, nung nasa Tiplex kami, kita ko ang usok. Sabi ko, nung ang taas ng RPM ko, ba't ang usok nito? Pero for some reason, after nun, nawala rin siya. Nung next na biyahe namin, nawala na yung ano, usok. Hanggang sa Magbataan kami, ang ganda na ng takbo niya. Wala na yung parang uusok siya bago umarangkada. Wala na. Malinis na siya. Kahit high RPM, maganda na yung ano niya. Kaya ako sinasagad-sagad kasi gusto ko malaman, gusto kong makita kung maganda yung pagkaka-tune or maganda yung ano, mapping sa Montero. Kaya yun, natuwa ako dun sa stage 2. Hindi lang ako natuwa sa sa konsumo niya. Ang sakit. Matakaw siya kasi yung long drive na, although hataw kasi talaga yun eh, like parang talagang ano eh, sagad kung sagad eh. 8.8 ang ano niya, 8.8 yung pinaka consumption niya, kilometer per liter. Kaya iyak talaga dun sa ganun na yun. So gusto kong makita or maano kung pag-alalay ka lang, like sabihin natin 80, 100 lang takbo mo. Parang nung nag-ano kami, skyway kami papuntang Naiya. So nag skyway kami, syempre dun talagang relax ka lang talaga. Relax lang yung driving mo. Kadalasan nag-cruise pa nga ako dun eh, cruise control. Ano siya, abot siya 12 pag magaan pa mo. Pero
Noon ko kasi based sa ibang mga Montero owners kahit hataw driving kahit papano ang pinakamatakaw nila nasa pag long drive nagre-range ng 12 mga ganon. Ngayon di ko alam kung malaking factor yung dahil 4x4 tong unit natin na mas mabigat siya or mas maraming kung ano-ano sa ilalim kaya mas matakaw siya. Pero makina, engine wise, pareho kasi siya sa mga GLX Pero syempre, hindi naman natin pwedeng alisin yung yung factor na siya, 4x4 siya. So may mas ibibigat siya as compared sa GLX. So ay maganda dumaan. Ito lang tayo. Kakainis to nagbabawas light yung ko nagbabawas ng slide yung as if napapansin nyo na kadalasan sa uphill driving ko pag pataas, pag nagda-downshift ako, madalas akong bumomba ng isang beses or dalawang beses. So ulitin ko, binanggit ko na to sa ibang videos ko, rev matching. Syempre kasi kapag kunwari third gear ka, so mas higher speed gear na ratio, matik yan na once na mag downshift ka, tataas yung RPM mo, tataas yung RPM. Kaya may tinatawag tayong rev match is para mag-match yung kaya siya binobomba para pagpasok ng third gear, tapos bumomba ka, clutch in, bomba, shift sa second, para mag-compensate yung RPM dun sa magiging speed ng second gear. For example, tumatakbo ako ng 2000 RPM sa third gear, tapos nag-shift ako to second gear. So mangyayari niyan pagka hindi ako nag-rev match, nirekta ko lang, tatalon yung RPM niyan, aakyat yan, either tatalon ng 2.5 ganun, and mararamdaman mo magje-jerk yung sasakyan. Magje-jerk siya, iba yung feeling kapag kaya may tinatawag tayong ganun, rev matching, para mag-match smooth yung pasok nung nung second gear or nung next na gear na papasukan mo. Otherwise kasi pag rekta ka lang, rekta shift ka lang, ganun siya. Ngayon may mga times na hindi mo na kailangan kapag mabagal ka. What do I mean? Siyempre, kunwari bumabagal ka, nabibitin ka sa third gear, paakyat ka. Alangan naman magstay ka, ipilit mo sa third gear, hindi na nga kaya nung sasakyan pa akyat yung third gear. Kaya ka magsa-second. So pag mabagal na yung takbo mo, okay lang rumekta nang hindi na bumobomba sa nang hindi ka na magre-rev match. Pero wala rin namang problema if sanay ka mag-rev match palagi. Kasi mas mainam yung mag-rev match ka kaysa yung magkulang yung RPM mo, or na yun, kaysa yung biglang tumalon yung RPM mo. So mas better, kung parang mas safer na i-rev match mo, bomba ka lang isang beses, isang palo lang sa accelerator para umangat lang yung and then saka ka mag-release, then dun magmamatch yung speed ng gear na nilipatan mo sa RPM. Pupunta lang tayo ng Quirino guys kasi may sunduin muna natin. Sila partner ko yung tsaka yung kapatid niya, and then biyahe na tayo. So tong setup natin guys, ito yung middle setup, no? So hindi ko alam kung lumalabas-labas yung mukha ko, pero we'll see.
Minsan kasi sumusulpot yung mukha ko sa sa gilid eh. Especially pag ganyan, napapa-forward ako. Tapos may nagtatanong rin, matigas ba shifting ng Montero? Sa akin matigas eh. Pero tolerable siya, hindi yung parang sobrang tigas ng hirap i-shift. Pero ramdam mo na matigas siya. Hindi ko alam sa ibang sasakyan kasi or sa ibang Montero kasi hindi pa naman ako nakahawak ng, especially hindi naman brand new tong Montero ko eh, para masabi ko na matigas ang shifter ng ng Montero. Buti kong brand new, hindi ko masasabi na matigas pala talaga yung hindi naman. So hindi ko alam, hindi ko masabi. Pero if merong nagtatanong na brand new pa lang yung sasakyan nila, yung Montero nila, matigas na yung I think talaga matigas siya. Especially pag nakahawak kayo ng ibang mga sasakyan. Kasi kung i-compare ko to sa Vios, yung Vios may pagkamalambot yung shifting dun. Unlike dito. Pangit lang ng mga daan dito sa Baguio. City proper, tulad dito sa Legarda, lulubugaan lumulubog, umaangat. Shifting, kapag mag-shift naman kayo first to second, second to third, kasi ako danas ko yan. Even now may mga times na pag nag-shift ako parang parang nag-jerk siya, hindi siya smooth. So para smooth kasi yung para smooth yung pag-shift nyo pagpasok ng next gear, for example first to second, medyo i-delay nyo yung di ba memorize nyo na yung biting point ng clutch nyo. Pupunta kayo doon malapit sa biting point, tapos dahan-dahan, parang konti, dahan-dahang dahan-dahang i-release nyo or dahan-dahang bibitawan nyo yung clutch para hindi siya mag-jerk. Kasi pag biglaan yan na biglaang release kayo sa sa clutch, mag-jerk siya. Okay siya kapag high speed kapag kunwari mabilis yung takbo nyo, expressway ganyan, okay lang yung mabilis na bitaw sa clutch. Pero kahit minsan nga mararamdaman mo pa rin na hindi siya smooth. Pero pagka ganun na nafe-feel yung nag-jerk siya every time nag-shift kayo, medyo i-delay nyo yung pag-release sa clutch. So for example, memorize nyo na, diba? So shift kayo first, tapos second, pag i-release nyo na, dalhin nyo sa biting point, and then dahan-dahang release. Huwag nyong bibitawan bigla yung clutch pedal. So dahan-dahang release lang para hindi siya mag-jerk. Check, 8:55 AM. Tapos pag mga ganun na kunwari bigla akong papaling sa sa left or right, bago ako lumiko, titingnan ko muna yung side mirror ko kasi
Hindi mo alam, biglang may motor na nakasingit. Pag ano, mangyayari niyan pag tuloy-tuloy yung motor, tas ikaw naman bigla kang gumilid din, eh maghahalikan talaga yung ano nyo, unit nyo. So mabilisan, tingnan mo bago ka mag-react na liliko ka, tingnan mo muna yung ano, tingnan mo muna yung side mirror mo. Friday ngayon, so wala pa gaanong traffic, pero siguro Sabado mararamdaman na yung traffic dito, weekend. Sumari ganyan, no? Paakyat kayo, tapos mabagal lang yung, as in, ang bagal lang ng takbo. Huwag muna kayo mag-shift. Steady nyo lang sa first. Kung mag-shift kayo agad, mabibitin yung ano. Pag kayo Montero, meron yung iba, Toyota specifically. Minsan kahit mabagal na pacing, kayang-kaya ng Toyota eh, sa second gear eh. Kaya maganda talaga yung Toyota pagka usapang akyatan. Parang yung mga Innova, lalaki pa ng makina, 2.8. And na dito, traffic na. City Hall. Para sa akin mas okay ang ano, mas kumbaga mas okay sa akin ng ma-traffic sa Baguio kaysa sa Manila eh. Yung Manila kasi walang katapusang stop and go dun eh. Dito hindi naman kadalasan na ganito eh. Hindi naman kasing lalayo ng Baguio yung traffic ng Manila eh. Sa Manila, mayat mayat tigil ka. As kung sa usapang uphill, hindi na rin kasi bago eh. Hindi na bago sa amin na taga Baguio yung, kasi ito yung lagi namin dinadaan eh. So nasanay na kami. It's same concept lang din naman yan. Like for example, if ako yung taga baba, laking Manila ako, hindi ako taga Baguio, eh
ano rin, mag-aalangan din ako mag-drive dito kasi hindi ako sanay eh. Hindi ako baguhan. I mean, baguhan ako sa uphill driving eh. So medyo kakabahan pa kapag pagka na experience mo yung uphill driving traffic ng manual. Kaya gets ko yung mga iba na nagsasabing takot sila sa Baguio or hindi sila sanay. Valid naman yung valid naman yung sinasabi niyo eh. So hayaan niyo yung mga nagsasabi na mahina kayo or what. Masyadong lang yun. Yabang lang gusto ipairaling ng mga ganung tao. Iisipin mo yung mga magko-comment ngayon ng ganun sa, like for example sa social media, mga magko-comment pa niyan yung mga hindi taga Baguio eh. Mga taga Baguio tahimik lang eh, makakita sila ng normal lang yan. Pero yung mga taga baba ang yayabang, sasabihin basic lang yan, ganito ganyan. Pagka may isang baguhan na nag-express na nakakatakot yung ganyan, sir, hindi ko kaya, hindi sanay. Yung iba magyayabang na, sus, basic lang yan, mga ganyan-ganyan. Tsangga lang yan. Imbes na ganun i-comment nyo, bakit di na lang kayo mag-comment ng yung helpful, yung useful para sa mga hindi sanay sa ganitong klaseng driving, sa mga uphills. Hindi nyo lang sabihin na ako, ang diskarte ko based sa experience ko pagka umaakit ako, dala ko ganito, ganyan, hindi ako bubuntot sa harap ko para at least hindi ako tapak ng tapak sa clutch. Mga ganong senaryo ba? Hindi na lang kayo mag-share ng ng tips nyo, ng mga techniques nyo sa uphill driving. Nakatulong pa kayo dun sa mga hindi sanay, sa mga baguhan. Kasi may magagawa ba yung pagyayabang nyo na sus, basic lang yan, nagdadrive na ako, 3 years old pa lang ako. Wala namang may aambag yan wala namang may aambag yung comment na yan sa video eh. Kahit pa sabihin mong 1960 umaakyat na ako ng Baguio, madali lang yan. Anong may intindihan ng tao dun, di ba? Ba't di mo na lang i-share yung experience mo? Ako, sa tagal ko nung nagdadrive, ganito ginagawa ko. Yung gugugulin mo na magko-comment ka lang, hindi naman naabutin ng 1 oras yung mag-share ka ng experience mo, kahit isang tip lang eh. Di bagsak mo, lapag mo yung isang tip mo, nakatulong ka pa, diba? Kaysa magyabang ka, may pupuntahan ba yung yabang mo? Sabihin mo basic lang yan. Oo, basic sa'yo kasi sanay ka eh, dumadaan-daan ka dito eh, kapag daanan mo eh. Yung iba na nagko-comment, di naman natin alam storya nila eh. Pwedeng ever since di sila nakapag-drive sa uphill, puro patag lang sila, kaya sila nagko-comment na parang di namin kakayanin yung ganyan or what. So yung experience, hindi mo kailangan iyabang yan, i-share mo, gamitin mo siya as para makatulong ka. Kasi nagigets ko, Pinoy mentality, di ba? Kahit na ako may ganun akong klaseng mindset eh. Minsan pag kunwari nag-uusap-usap kaming mga, for example, kaming magpipinsan ganyan, di maiwasan na parang magyabang ganun. Pero sa amin lang, di ba? Hindi kami yung nagyayabang kami sa social media. Gagawin namin, either mag-share kami ng experience namin, ng tips, ano yung pwedeng gawin, ano yung
what works for us. Wari, may nakita kami post na ganito, ganyan. Imbes na sabihin namin, i-comment namin, sus, basic lang yan. Umaakyat ako ng Manila Baguio araw-araw. Anong context nun? Anong may tutulong nun? E di, sagutin mo, mag-share ka. Ako, pag umaakyat ako ng Baguio, ganito ginagawa ko. O, di ba? Di ba, ang laking, bagay nun sa, ang laking bagay nun sa, sa viewer. Or sa ibang nagko-comment sa mga di sanay, sa mga baguhan. And hindi lang isa yung matutulungan mo dun. Oo, isa yung nagpost. Pero pag nakita nila yung comment mo na yun, lahat ng mga baguhan, lahat ng mga hindi sanay sa ganung bagay, matututo. Like, thank you, may magandang comment dito. Thank you, very helpful to. Sige, i-apply ko to. Diba? Isipin nyo yung benefit na nag-share kayo ng experience versus nagyabang kayo ng experience. Again, normal magyabang, hindi maalis sa atin yan, kasi kahit ako, hindi ko maiwasan, minsan nagyayabang ako. Pero hindi ako nagyayabang sa social media, or hindi ko parang pinapublic yung sa mga kwentuhan lang, ganun. Pero kung kaya naman nating maging positibo sa social media, sa public, sa community, bakit di na lang ganun, di ba? Yung makakatulong tayo. Traffic. Dito madalas traffic kasi yung mga nasa Trinidad, dito ang labas nila. So yun, good vibes lang tayo, guys. Kumbaga, kung iisipin nyo kasi mabuti, di ba? Hindi ba mas tawag dito, mas useful yung ganong thinking or mindset. Share your experience, not boast about your experience. Pero by the end of the day, guys, hindi natin maaalis yung mga ganong klase ng tao, kasi given naman imperfect tayo so meron talaga yung thinking nila ganito, ganyan. So hindi na natin control yun. Kung gusto nilang ganon, kung gusto nilang mag-stick sa ganong mindset, hindi naman natin hindi naman natin makakontrol yun Oops, yung sinasabi ko, para siyang nag-jerk kasi hindi ko masyadong ni-rev much.
Akit na ako. Anak? Oh. Sige. Sabi ko tawagan mo na. Kaya nga, malapit na. Dito ako yung sa may pa-U-turn na paakyat. Ikaw si Mama? Ayan. So, ito, lagi ko sinasabi, pag ganyan, hindi nyo kailangan makipagbuntutan sa mga umaakyat. So, hayaan nyo sila medyo umangat. Para at least kayo, medyo na-maintain nyo yung na-maintain nyo yung RPM nyo. Pero pag ganito, no choice kayo. Eh, pag huminto sila kalagitnaan, hihinto talaga din talaga. Pero as much as possible, mga ganong scenario, minsan makikita mo naman sa dulo ng matarik na yun na bigla sila nag-stop. So ikaw, kunwari nasa baba ka pa lang, pwede ka namang maghintay muna dun sa baba, tapos saka ka umangat pagka nakita mo tuloy-tuloy na ulit sila. Basta yun, huwag ka lang makipagbuntutan para at least ikaw na may maintain mo yung RPM mo sa sasakyan mo na kaya niyang tuloy-tuloy umakyat. Yun lang naman ang kalaban ng manual kapag ka nabitin kasi yan, obligado magka-clutch control ka. So pag di ka sanay sa uphill, sa mga matitirik, either mamamatayan ka or ma-over rev mo siya, masusunog yung clutch mo, ganyan. Kasi yung jeep na yun, nagbababa yun ng mga pasahero. Inunahan ko na siya kasi alam ko hihinto yun somewhere. Hihinto yun sa kalagitnaan. Kahit sa matatarik na lugar kasi humihinto yun eh. Malakas kasi mga makina ng mga jeep na yun, yung galing sa mga Isuzu na galing sa mga truck. Alam naman natin mga truck eh malalaki makina, built for uphills yan. Kahit punong-puno yan, aangat yan. Pero in all cases, basta diesel hawak mo, kahit mabitin ka, kayang-kaya yung diesel. For example, yun, sabihin natin napahinto ako. So syempre diesel dala natin, kahit mapahinto ka sa gitna, aangat yun. Pero pag gasolina na dala nyo, for example maliit na makina, Vios, ganyan, tapos bigla yung huminto sa gitna, ako, mahihirapan yun, mahihirapan umangat na yun, bitin na yun. Siguro 1.6 na makina kaya pa. Pero yun yung kaibahan talaga sa diesel eh. Superior ang mga diesel sa uphills. And weird lang gamitin ng Montero kasi para siyang gasolina kung gamitin. Ang sensitive niya, ang bilis niyang mamatay. Tapos di siya tulad nung kung i-compare ko nga siya dun sa adventure nung kuya ko, yun, di ka matatakot dun eh. Hindi ka matatakot i-drive sa akyatan yun eh. Kahit punuan kayo eh. Ito kasi medyo maselan kumbaga. Okay guys, yun lang. Thanks! Love you!